At sa oras po na ito ay hindan na natin ang ating mga sarili sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sa pagpapatuloy po natin sa aklat ng Kawikaan, atin po ngayon na pag-aaralan mga kapatid, ang mga bagay na dapat po natin din na bigyan ng importansya. Sapagkat basically parang gusto lagi natin mapakinggan ang pag-aaral tungkol sa pagpapala ng Diyos, tungkol mga kapatid sa biyaya ng Panginoon. Pero ngayong gabi mga kapatid, isa pong pagpapaalala ng Panginoon sa mga bagay na hindi dapat nating gawin. So, ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral sa Book of Proverbs at gusto ng Lord na tingnan po natin ito o pag-aralan natin ito ng maigi dahil may kaugnayan po ito sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. By the way, ipag-pray po natin pala ang mga taga Myanmar at Thailand dahil po sa kanilang pagbangon po. Yan po, sabi ko nga nakaraang anniversary natin, wake up call, yan sa lahat ng mga tao na talagang walang permanenteng bagay sa mundo. Kinakailangan ng tao bigyan diin, bigyan pansin mga kapatid ang spiritual na bagay because spiritual things are eternal. Hallelujah. At pag-pray na rin po natin ang kaguluhan, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, mga kapatid. Dahil nakita ko talaga na sa Biblia, may paalala talaga. Si Apostol Pablo, naalala ko po yung sulat niya kay Timoteo. Sabi kay Timoteo, darating ang araw na magiging magulo ang mundo, sabi niya. Sapagkat ang tao ay magiging makasarili, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pagmamahal sa kapwa. Siguro nakita naman po natin yan sa mga videos ngayon sa FB page, sa social media kung gaano ka rahas ang mga tao ngayon. Hallelujah. Wala nang habag mga kapatid. Sa election ngayon, makikita po natin ang campaign strategy nila. Hindi na po makadiyos ang karamihan. Sabi ni Apostol Pablo, darating ang panahon, ang mga tao ay wala ng pagpapahalaga sa kabutihan, sa katwiran ng Diyos. Kaya iyan po mga kapatid ay dapat po nating makita ngayon at tingnan po natin kung mayroon po bang sinasabi ang salita ng Diyos patungkol po sa mga bagay na ito. Dahil napakahalaga po na konsultahin din natin ang salita ng Diyos tungkol po sa mga pangyayaring ito sa ating buhay dahil tayo rin po ay tinatamaan po ng ganitong klaseng mga problema. Siyempre naman, narito pa tayo sa lupa. Ngayong gabi ay pag-aaralan po natin ang mga bagay na dapat nating iwasan dahil tayo po ay mga anak ng Diyos. Hallelujah! Nais ko pong dalhin sa inyo ang topic about the 7 things that God hates. Pastor, may kinamumuhian rin po pala ang Diyos. Akala ko ba, Pastor, ang Diyos ay pag-ibig? Iyan nga po mga kapatid, dito natin makikita na sa ngalan po ng pag-ibig ng Panginoon, mayroon ding pagtutuwid na ginagawa ang Diyos. Remember that God's anger or hate is also an expression or a form of love. It promotes righteousness. Tinutuwid tayo ng Diyos bagamat masakit dahil gusto ng Panginoon na mamuhay tayo ayon sa katuwiran ng ating Panginoon. If you have your Bible, please open with me in the book of Proverbs chapter 6 verse 16 to 19. Everybody, please get your Bible. Ganito po ang sabi ng salita ng ating Panginoon. There are 6 things that the Lord hates. So 6 things that the Lord hates, 7 that are an abomination to Him. Hallelujah. Sabi ng Bible. Ang kinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay, mga bagay ay kanyang kinasusuklaman. Haughty eyes, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that run rapidly to evil. 19, a false witness who declares lies, and one who spreads strife among brothers. Hallelujah. Among brothers, sabi po dyan. So yan yung mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. At 7 daw ito mga kapatid. At kung makikita natin, ay mayroon po dyan na
binabanggit ang Bible, mga kapatid, na pattern, sabi dyan, of 6, yes, 7. So, ano pong ibig sabihin niyan? Mga kapatid, that is a poetic device common in Hebrew literature. May purpose po kasi pag ganito po ang pagkakabigkas sa Bible. It creates emphasis. Hallelujah. And it also means symbolic completeness. And also, it draws attention to the final point. Bagamat sa ibang translation, 7 talaga ang ginamit. Pero dito, sa poetic, mga kapatid, na device, ayon sa literatura, mga kapatid ng Hebrew, ito po ay binabanggit na 6, yes, 7. Kasi, pag nagbabasa tayo ng Biblia, mga kapatid, ang tendency to talaga, mga minamahal, ay pumunta tayo sa first passage. Di po ba? At gusto natin lagi na magkaroon tayo ng mga kaalaman tungkol sa comfort, encouragement ng Panginoon. Pero sabi ko nga, sana hindi ganun lagi ang ating nasain bilang mga nag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Sana rin naman, kahit ito po ay rebuke sa atin, tanggapin natin kung ito may correction, kung ito may training sa atin, katulad ng binabanggit ni Apostol Pablo kay Timoteo, that the Word of God is useful for teaching, amen, for correcting, and training for what? In righteousness, sabi ni Apostol Pablo. Kaya itong pag-aaralan natin sa gabi pong ito ay kailangan din natin, mga kapatid, upang ating ma-evaluate ang ating mga sarili, sapagkat gusto ng Lord talagang maging maayos ang ating buhay sa paglilingkod sa Diyos, sapagkat maaaring sa pagiging nating Kristiyano, dahil sa atin pong pagiging ng familiar, sa ating pong paglilingkod, maybe nakakalimutan na po natin ang mga bagay na mayroong kaugnayan po sa pagtutuwid ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! So, ang emphasis po ng ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa mga nangyayaring immoralidad sa mundo pong ito. And these verses remind us of the holiness and purity of God and of His hatred of sin. Hallelujah! According to Solomon, there are 7 sins, mga kapatid, which are called detestable, abominations, karumal-dumal. Sapagkat, mga kapatid, ang mga bagay po na ito, nakita ko nung panahon ni Noah during the Noahic dispensation. God destroyed human race, mga kapatid. Lahat ng create ng Panginoon ay kanyang winakasan because of sin. Hallelujah! And the Bible said, only 8 souls were saved. So, pag tinignan po ninyo, mabuti ba ang Diyos? Mabuti ang Panginoon dahil gusto ng Diyos na mapanatili ang katuwiran, mga minamahal. Di po ba, mga kapatid? Ayaw ng Panginoon, mga kapatid, na ang maghari ay ang kasalanan, sapagkat hindi sa ganung bagay tayo nilikha ng ating Panginoon. So our objective for tonight's Bible study is to understand and reflect on the list of behaviors in Proverbs chapter 6, mga kapatid, 16 to 19, that God hates, and also there is spiritual and societal implications. Ano po ang mga bagay po na ito? So again, there are 7 things that God hates. Sabi sa ibang translation, 7 abominations ang kinamumuhian ng ating Panginoon. Number 1 is the haughty eyes. Anong ibig sabihin, haughty? Ibig sabihin pride, mga kapatid. Pagmamalaki, mga minamahal. Kapalaluan sa Tagalog, mga kapatid. Proud look. Hallelujah. It also means arrogance. Looking down on others. Ito yung mga tao, ang feeling nila ay napakagaling na nila at ayaw na nilang pagsabihan pa. Dahil siguro may kaya sa buhay, mayaman, mataas ang pinag-aralan, mataas ang posisyon. Sa ngalan po ng paglilingkod, hindi yan ang tinitingnan ng ating Panginoon. Kahit ikaw pa ang presidente, prime minister, haharap ka sa hukuman ng Diyos. Sapagkat
kahit sino pang pinakamataas na posisyon sa mundong ito, alalahanin po natin, may Diyos na pinakamataas sa lahat. Hallelujah. So ito po mga kapatid, ang pinagmumulan ng sobrang kayabangan, itong klaseng pagmamalaki po na ito mga kapatid. Yung feeling mo, hindi ka na magkakamali. Kahit payo ng salita ng Diyos, ay ayaw mo nang tanggapin dahil sa tingin mo, parang ang boses mo Diyos na. Mali po yun. Yan ay kinamumuhian ng Diyos at pinapaalalahanan po tayo sa aklat ng Kawikaan na tayo pong lahat ay nilikha pa rin ng Diyos at kinakailangan magpasailalim sa kalooban ng Panginoon. In the book of James chapter 4 verse 6, very clear, the Bible said, God resists the proud, but gives grace to the humble. Bilang isang Kristiyano, saan ka? Of course, doon sa humility. Ang Diyos kasi laban sa mga mapagmataas. Ngunit pinagpapala ng Diyos ang mapagpakumbaba. Kaya kung gusto mong itaas ka ng Panginoon, manatili ka sa kapakumbabaan. Mag-ingat ka sa pride of life. Dahil kapag ito po ay sumobra, pumasok ito sa puso at isip mo, si Satanas ang magdadirect sa buhay mo. Dahil ang sabi ng Bible, siya po ang prinsipe ng kapalaluan, ng kahambugan. Pero ang magandang balita, mga kapatid, kahit gaano ka pa, mayroong pusong pagmamalaki, kayabangan, may solusyon po dyan. Hallelujah! Ano po yun? Ang habag ng Panginoon. Kapag tinanggap natin si Kristo sa puso natin, magkakaroon tayo ng humility, mga kapatid. Hallelujah. Dahil si Jesus, mga minamahal, ang siyang pinanggagalingan ng totoong kapakumbabaan. Dahil kahit siya po ay Diyos, bumaba po siya mula sa langit. At ang totoo po niyan, ang kanyang kamatayan sa krus, ay isa pong napakagandang halimbawa ng kapakumbabaan sa buhay ng isang tao. Kaya nga sabi ni Santiago, humble yourself before the Lord, and He will lift you up. Pagpalain po tayo ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! The second one na kinamumuhian ng Panginoon is a lying tongue. This is about dishonesty, mga kapatid. Hallelujah! It also means habitual falsehoods or misleading others. Isa po sa napakalaking problema, hindi lang po ng ating bansa, kundi ng buong mundo ngayon ay ang fake news sa social media. Grabe po mga kapatid ang pagkalat ng mga hindi totoong balita. At ito po ay nakakasira sa community. Ito po ay nakakasira sa pamilya. Ito po ay nakakasira sa iglesia. Hallelujah! Ang pagkalat po ng misinformation, disinformation, ay sobrang nakakasira po sa future ng ating pong mga anak kung hindi pa babalik ang Panginoon. Kaya kinakailangan po talaga na tayo po bilang mga mananampalataya ay huwag madaya. Ngayon nga lamang pong eleksyon, hindi niyo po napapansin? Ang ginagawang campaign strategy halos lahat ng mga kandidato ngayon. Hallelujah! Hindi na po kung ano ang mabubuti nilang plataforma sa kanila pong candidacy, kundi po mga kapatid, kung papaano nila sisirain ang tao. At ang nakakalungkot mga kapatid, kahit hindi tama, kahit kasinungalingan ay gagawin para lamang masira ang isang tao. Hindi po maganda mga kapatid, nakakalungkot. Sapagkat noon, nung bata pa po ako, ang sarap pakinggan ng mga kandidato noon, naaalala ko, mga minamahal. Dahil ang kanilang focus, mga kapatid, ay ang kanilang mabubuting hangarin sa gobyerno. Pero ngayon, hindi na mga kapatid, hindi na good qualification. Hallelujah. Pasensya na mga kapatid. Hallelujah. Padamihan na ngayon ang paghahanap ng kasiraan ng tao. Maling-mali. At iyan po ay kinamumuhian ng Diyos. Hallelujah. Magandang pag-aralan talaga natin ang salita ng Panginoon. Sapagkat ito ang magtutuwid talaga. Ito ang magtutuwid talaga sa tao. Dapat para sa akin mga kapatid na pastor, dapat mas hinahanap ng tao ang totoo.
Hindi ang kasinungalingan. Hindi ang sabi-sabi. Dahil kung tutuusin talaga, kung hahanapin po natin ang katotohanan, maraming paraan kung yun talaga ang gusto natin. After all, bilang mga mananampalataya, mayroon tayong Spirit ng Panginoon. At yung Spirit pala ng Diyos na yan, ang nagbibigay sa atin ng discernment. Hallelujah! Yung Spirit ng Lord, kasi katotohanan, mga kapatid. Maging maingat po tayo sa kasinungalingan dahil dito po nadaya ni Satanas sila Adan at Eva. Kaya kung makikita po ninyo sa Biblia, isinama po sa 10 Commandments ang kasinungalingan. Sa aklat ng Exodus chapter 20 verse 16, Amplified Version, Bible version mga kapatid. Sabi po dyan, you shall not testify falsely, that is lie, withhold, or manipulate the truth against your neighbor or any person. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Kung hindi mo sigurado, huwag kang sasaksi. Huwag ka lang basta magsasalita. Ngayon, ang daming mga vloggers na dapat humingi ng kapatawaran sa Diyos dahil namumuhi na ang Panginoon sa maraming mga vloggers po ngayon na kahit hindi validated. Hallelujah, sasabihin, masira lang ang tao. Alam po ninyo, maging si Apostle Pablo ay may paalala sa mga taga-Efeso. Look at this verse. Efeso 4:25. Sabi ni Pablo, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kaya nga po, kung mayroon man mga front runners po about telling the truth, walang iba kundi tayong mga mananampalataya. Because our God is the God of truth. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! 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 The third one is hands that shed innocent blood. This is about violence. Hindi niyo po ba napapansin, mga kapatid, recently, yung nangyari sa Antipolo, at mayroon pa pong kasunod niyan. Siguro makikita naman natin sa ating social media, sa Facebook. Grabe, mga kapatid. In the Bible's perspective, mga kapatid, violence often refers to behavior that involves harm, oppression, or abuse toward others, whether physical, emotional, or spiritual. Hindi po ito maganda kasi mayroon pong injustice. Ito po ay nagpapakita ng rebellion against God's will. Kasi hindi po tayo gumagawa sa kalooban ng Panginoon. Yung ayaw ng Diyos, ginagawa natin. Kinokondemn ng Panginoon ng violence sa anumang mga kapamaraanan, mga kapatid. Naalala po ninyo sa Book of Genesis chapter 6. Sabi po sa chapter 6, the earth is already corrupt and filled with violence. Bago po nangyari ang flood. Ito po ay sign ng failure, ng morality, mga minamahal, na yung tao nagiging harsh sa kanyang kapwa. Kita po ninyo, binabaril na lang. Hindi lamang po yan, mga kapatid, yung iba pwede naman sanang palampasin, naghahanap pa ng gulo. Nakakalungkot sa panahong ito dahil halos ang nakikita po natin talaga sa Facebook karahasan. Sabi ko nga yung nangyari sa Antipolo, mga kapatid, siguro yung both parties, di po ba yung sa motorcycle rider saka yung driver po kasama ang kanyang pamilya ng SUV, sobrang na talagang siguro ngayong nagsisisi. Siguro na isip-isip nila na sana kung hindi galit ang pinairal na nila, kung nagpakumbaba na lang sila, siguro ngayon maganda ang buhay nila. Naghihintay po sa kanila ang kahirapan ngayon. Kahirapan sa damdamin, di po ba kahirapan pinansyal dahil sa nangyari, mga kapatid. Of course may kaso.
Hallelujah. Of course, mayroong pong sama ng loob, mayroong pong galit. Hallelujah. Why? Sapagkat may namatay. Kasi para sa akin, mga kapatid, ito, ano ko lamang mga minamahal bilang pastor. Sa akin kasi epekto ito ng nakalipas na administrasyon Wala po ako mga kapatid na anumang masasabi ko mga kapatid na sobrang galit. Ito lamang po mga kapatid ay aking parang analysis bilang pastor. Kasi sa nakalipas na administrasyon, pansinin po ninyo, laging lumalabas sa bibig ng dating presidente, sampalin mo, barilin mo, patayin mo. Mga kapatid noon pa, ako po talaga ay nalulungkot dahil hindi ito ang kalooban ng Diyos. Because God hates violence. Kaya nga po, bilang epekto rin yan, yung ating pong dating presidente ay nasa ICC na ngayon. Pero ang kagandahan, bibigyan pa po siya ng pagkakataon para magpaliwanag. Due process pa rin. Di po ba? Maganda rin. Kasi kung talagang maganda naman ang hangarin niya para sa kanya, ay bahala na po mga kapatid ang mga nasa authority. Pero mga kapatid, ang crimes against humanity, mga minamahal, ay talagang dapat po mga kapatid, binibigyan ng pansin yan. Dahil nga po, pumasok dito yung extrajudicial killing. Ano pong ibig sabihin ng extrajudicial killing? For your information, for the information mga kapatid sa lahat ng nanonood, it means taking someone's life without due process. Sa akin mga kapatid, talagang kung ako naman presidente, syempre yung pagbigay mga kapatid ng problema sa kapwa, dahil addict nga po mga kapatid ng re-rape, gumagawa ng kasamaan, mga minamahal. Oo nga naman, di ba nakakasama ng loob? Pero bilang isang bansa na hindi legal ang death penalty, dapat may due process. Dapat may justice dahil may batas. And for me, kung gagawin po natin mga kapatid na mabilisan yan, napapatayin na lang natin ang tao, in biblical perspective, it violates the principles of God's justice. It violates the principle of mercy. Because mga kapatid, ang buhay ng tao is sacred. Ito po ang foundation ng Bible, mga kapatid. Ang Diyos nagpo-promote po ng hustisya. Because basically, darating ang panahon, huhusgahan talaga tayo ng Diyos. At itong mga panahong ito ay binibigyan ng tao ang Panginoon ang pagkakataon para magsisi. Hindi marahas ang Diyos. Punong-puno ng pag-ibig ang Panginoon na kahit nagkakasala ang tao, binibigyan niya pa rin ang pagkakataon na magbago. Kaya nga sa panahon ni Noah, mga kapatid, pag binasa po ninyo ang Biblia, Noah preached almost 120 years para lamang ang mga tao ay bigyan ng pagkakataon para magsisi at manumbalik sa Diyos. Kaya hindi malupit ang Panginoon, punong-puno ng habag at awa ang ating Diyos na buhay. Kaya nga sa Exodus chapter 20 verse 13, the Bible said, "You shall not murder." Or in other translation, "Thou shall not kill." Ano ang ibig sabihin nito sa Tagalog? Huwag kang papatay. Kung meron mang mga bansa na may batas tungkol sa death penalty, dapat lang talaga na matibay ang kanilang justice system. Dahil ang pinopromote rin naman mga kapatid ng death penalty kung tutuusin ay kahalagahan ng buhay ng taong napatay ng isang taong walang karapatang kumuha ng buhay. Di po ba? Kaya nga usually, ang taong nakapatay sa ibang bansa, ang hatol is death penalty. Promotion pa rin ang pagpapahalaga ng buhay. Usually, ang death penalty ay mabigat na kaso ng mga kasalanan ng pagpatay din sa kapwa. Kasi yung commandment po na ito ay nagpo-promote ng sanctity of life. Human life is sacred because we are created by God according to His own image. Hallelujah. Kaya nga nung nagkatawang tao ang ating Panginoon, ang ipinakita niya hindi karahasan. Anong ipinakita ng Panginoon? Mercy, grace, repentance, love. Hallelujah.
Ganun kasi mga kapatid talaga ang solusyon eh. Kasi kung tutuusin talaga mga kapatid, sa anumang pamamaraan nasasaktan tayo eh. At hindi lamang po yan, nakakasakit din, minsan din naman tayo sa ating kapwa. Pero hindi po ibig sabihin walang paraan para po tayo po ay magbago ng buhay. Dahil si Jesus po ay namatay sa krus para po patawarin tayo at upang tayo magbago. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Glory to the living God. So in the New Testament, bumababasa po natin sa book of 1 John, mga minamahal, binalikan dito yung nangyari kay Cain, who shed innocent blood when he killed si Abel, mga minamahal. Hallelujah. Maliwanag po, mga minamahal. Kaya, sabi po ng Bible, kung mayroong kapanggalit o puot na itinatago sa puso mo, iwaksi mo na yan. Dahil yan ang pinanggagalingan ng pagpatay. Sabi ng Biblia, God hates murderers. Tingnan po ninyo ang Bible. 1 John. Look at this, everybody. If you have your Bible, you can open your Bible. Hallelujah. Sabi po sa 1 John chapter 3, 11, 12, and 15. For this is the message you heard from the beginning. We should love one another. Do not be like Cain. Hallelujah. Who belonged to the devil. Hallelujah. Who belonged to the evil one and murdered his brother. Look at this verse. Pinatay ni Cain si Abel. And why did he murder him? Because his own actions were evil, and his brothers were righteous. Anyone who hates a brother or sister is a murderer. And you know that no murderer has eternal life residing in him. May kaugnayan po ito, mga kapatid, sa everlasting life. Isipin po ninyo ang pagkakabanggit sa book of 1 John, ang isang tao raw, mga kapatid, na napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At ang buhay niya ay mayroong, mga kapatid, hallelujah, na problema pagdating sa buhay na walang hanggan. Ito po ay malaking paalala sa atin ng Panginoon upang tayo po, kung mayroong pamanggalit sa puso natin, ay dapat tanggalin talaga yan. Sapagkat hindi po tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Yan ang sinasabi ng Biblia. Number 4, mga kapatid, is a heart that devises wicked plans. This is about intentional evil. May mga tao talagang ang intention ay sirain ang tao, ang kanyang kapwa. Ang tawag dyan is premeditated schemes to harm others. Kaya nga sa kaso po ng homicide and murder case, dito nagkakaiba eh. Basically, kapag murder, may premeditated. Plinano mo na patayin ang tao. Samantalang ang homicide ay maaaring self-defense o mga pagkakataong hindi mo naiwasan. Yan po, mga kapatid, ang kaiba ng murder and homicide. Kinamumuhian ng Diyos ang isang taong pinaplano niyang sirain ang kanyang kapwa, patayin ang kanyang kapwa. Kaya kung meron kang nararamdaman pa ng ganito, dahil marahil sa selos, sa galit, hallelujah, sa inggit, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Magsisi tayo. Because this is an abomination in the eyes of God. Namumuhi ang Diyos, mga kapatid, sa ganitong pag-uugali. Ingatan po natin ang ating puso. Sapagkat maaaring hindi mo pa ginagawa through action, pero ang puso mo ay talagang halos gusto mo nang patayin ang isang tao. Mali po yun. Hallelujah. In the book of Matthew 15, 18, and 19, sa wikang Tagalog, ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling saan? Sa puso. Yan ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan. Pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri.
Sa puso. Kaya naintindihan ko mga kapatid na sa ating pananalangin laging kasama ang salitang Panginoon, linisin mo ang aming mga puso. You see? Hallelujah. Panginoon, siyasatin mo ang aming mga puso. Naalala ko mga kapatid, nang si David ay nagkasala. Isa po sa sinulat niya sa aklat ng mga awit, yung search my heart, O God. Pinapasiyasat niya talaga ang kanyang puso. May awit pa nga yan, di po ba? Puso ko iyong sinisiyasat, buhay ko iyong alam. Talagang napakahalaga mga kapatid na ang puso natin ay malinis sa harapan ng ating Panginoon. Dahil dyan po pala nanggagaling, iyan ang talagang source mga kapatid ng mga masasamang mga bagay na nilalabas po ng ating mga bibig at ng ating mga gawa, mga kapatid. So, imbes na mag-isip po tayo ng masama sa ating kapwa, isipin natin ang kabutihan para sa ating kapwa. Naalala ko mga kapatid si Dorcas sa aklat ng mga gawa. Naalala po ninyo si Dorcas? Hallelujah, isa pong babae na pinagpala ng Panginoon. Siguro kung nabasa nyo na po ito, ang ganda. Sa Acts chapter 9:36, ganito ang pagkakasabi. Tandaan po ninyo, babae ito. Sa Joppa naman ay may isang alagad na babae na ang pangalan ay Tabita. Sa wikang Grego, ang kanyang pangalan ay Dorcas. Ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng kabutihan at pagkakawang gawa. Very kind. This woman was known at her charitable works. Yung kanyang action, if you're going to look at her life, mga kapatid, full of kindness talaga. At alam niyo po ba kung ano ang nangyari sa kanya? Pag pinagpatuloy niyo po ang pagbabasa in the book of Acts chapter 9:36-42, sa kabila po ng kanyang kabutihan, nagkasakit po siya at namatay. Subalit nang ipinalalangin po siya ni Pedro, siya po ay isa sa mga taong binuhay ng Diyos. Si Dorcas, mga kapatid, talagang may biyaya po sa mga taong may kabutihan ang kanyang kalooban. Everybody say amen. Hallelujah. Number 5, feet that run rapidly to evil. It means eagerness to do wrong. Mayroon pang ganyan, Pastor. Oh, may mga tao, mga kapatid, na mas maganda pang gumawa ng masama dahil sikat. Naalala po ninyo yung mga taong ginagamit, mga kapatid, ang kabastusan sa kampanya ngayon? Siguro nakita nyo naman yan. Sa Pasig meron, sa Bicol meron. Grabe mga kapatid. Kasi yun siguro ang tingin niya na makukuha niya ang boto ng mga tao. Mayroong ganun talaga mga kapatid. Eagerness to do wrong. Enthusiasm for wrongdoing. And for me, this is the devil's work. Because according to Peter, the devil, mga kapatid, is creeping around like a roaring lion, seeking whom he may devour. Umaali-aligid lagi daw ang dyablo, naghahanap ng masisilo. Yan ang gawain ng dyablo. So wag po tayong magpadala sa takbo ng mundong ito. Hallelujah! Ang iba, mga kapatid, mas inaabangan ang mga mali para sikat, magkapera. Kahit hindi tama ang ginagawa, okay lang, basta kumita, maraming likes sa Facebook. Kaya sa mga vloggers, tandaan po ninyo, kinamumuhian ng Diyos sa mga taong nagmamadali sa mga bagay na walang katuwiran. Tandaan nyo po yan. Hallelujah. Number 6, pang-anim po itong kinamumuhian ng Diyos, a false witness who speaks lies. Ito po yung pag-spread ng deceit, ng kamalian. Hallelujah. Ito po yung deliberately lying to harm others. Ayaw ng Diyos na gumagawa tayo ng istorya na hindi totoo at kasiraan ng ating kapwa. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, nabanggit ko na dapat po tingnan din natin ang ating mga iboboto ngayong darating na eleksyon. Yung mga kandidatong
wala pong ibang ginawa kundi ang manira sa kanilang kampanya. Pag-isipan niyo pong iboto siya. Opo, totoo po yan, mga kapatid. Ang bantayan po natin ay yung mga kandidatong lumalamang ang kanila pong plano, ang kanila pong agenda sa ating pong bansa bilang mga iluluklok sa ating pong gobyerno. Hallelujah. Kaya nga napakahalaga rin ang participation po dito ng mga mananampalataya. Sa Exodus chapter 23 verse 1, sabi po dyan ng Bible, do not spread false reports. Sa Tagalog, huwag kayong gagawa ng anumang pahayag na walang katotohanan. Huwag kayong magsisinungaling para lamang tulungan ang isang taong mayroong kasalanan. Grabe po mga kapatid, dahil kinakamuhian ng Diyos ang hindi totoo. Ibig sabihin ngayon, ang mga fake news niyan, galit ang Panginoon po dyan. Hallelujah. Dahil ang Diyos, as I have said, Diyos na totoo at tapat. And the last one, but not the least, mga kapatid, hallelujah, one who spreads strife among brothers. This is about division and strife. Ayaw ng Diyos na nagiging instrumento ang isang tao para pag-awayin ang kapwa. Mayroon pong mga ganong tao, imbes na maging peacemaker, hallelujah, ang ginagawa, mga kapatid, ay nagiging instrumento ng kaguluhan. Kinamumuhian ng Diyos ang ganong gawain. May mga tao kasi, mga minamahal, na gumagawa ng kaguluhan para wag makita ang kanyang kasamaan. Division and strife. God hates people starting conflicts within the family, community, or even in the church. Na isang Diyos na kung tayo man ay nagkakamali, dapat bukas pa rin ang ating puso, ang ating isipan, sa pag-uusap upang magkaroon pa rin ng pagkakaunawaan, reconciliation, dahil yan ang kalooban ng ating Panginoon para maabot po natin ang espiritu ng pagkakaisa sa ngalan ng paglilingkod sa Diyos. Yan talaga mga kapatid ang nakikita ko sa Bible. Maaring makagawa tayo ng mali, mga minamahal. Maaring nagalit sa atin ang Diyos. Pero hindi ibig sabihin tapos na mga kapatid. Sabi ko nga mga minamahal, kahit gaano karami ang ating pagkukulang sa Diyos, pero kung dudulog tayo sa ating Panginoon, kung hihingi tayo ng tawad ng Diyos, sa Diyos siya ay tapat na patatawarin tayo at bibigyan tayo ng puso, hallelujah, na mayroong pagbabago sa buhay. Kaya napakahalaga mga minamahal ang tayo lumapit sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. In the book of Psalm 133 verse 1, blessed are those who dwell together in unity. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Maaari mga kapatid, nakakakita tayo mga minamahal ng conflicts, hindi pagkakaunawaan. Alam niyo po ba kung bakit? Sapagkat doon tinitingnan ng Panginoon kung totoo na ang puso po natin ay may kakayanan, hallelujah, na magkaroon ng pagbabago upang tayo man ay nagkamali. Tayo po ay magkaroon ng pagkakataon na humingi ng tawad, magpatawad mga kapatid, upang tayo ay magkaroon ng pagkakataon na gamitin ng Diyos para sa pagkakaisa mga minamahal. Inaalaw ng Lord ang hindi pagkakaunawaan upang mahayag ang totoong pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak. Tandaan natin yan mga kapatid. Hallelujah. So, sa ating paglilingkod sa Diyos, nawa mga kapatid, patuloy lang tayo magpakumbaba. Sapagkat sa kapakumbabaan, doon natin makikita mga kapatid, hallelujah, ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. So pagpalain po tayo ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. So in my conclusion, let us not forget the 7 things that God hates. Pride, dishonesty, violence, intentional evil, eagerness to do wrong, spreading deceit, division, and strife. You know, these behaviors are not just bad actions, but attitudes of the heart that stand in opposition to God's character and will. Kaya kinamumuhian ito ng ating Panginoon. Dahil kung totoo tayo may Diyos, dapat po,
hindi nakikita ito sa ating mga buhay. Hallelujah. Hallelujah. We must be honest with ourselves and of course with God. Let the light of His Word through the Holy Spirit come into our hearts and do the perfect will of God. Magandang gabi po. Pagpalain po tayo ng ating Diyos na buhay. Palagpakan po natin ang Panginoon. Tatayo po tayong lahat sa pangalan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa natapos po naming Bible study tungkol, Panginoon, sa mga bagay na iyong kinamumuhian. Dapat din po namin, Panginoon, pakatatandaan upang hindi po kami maging instrumento ng maling magawain po ito. Lord, change our hearts, oh God. Hallelujah. Nawa, Panginoon, anumang mga bagay, o Diyos, na mga hindi maganda sa aming mga puso, marahil may galit, wala pang pagpapatawad, inggit, selos, Panginoon, amin, O God, na hinihingi po yan ng kapatawaran. At patuloy ka nawa, Panginoon, na kumilos sa aming mga buhay. Lord, be with us. We love you, Lord. And we want to serve you, Lord. Panginoon, Lord, pagpalain mo, Diyos, ang iyong mga salita. Nawa, Panginoon, ito ay patuloy naming maging gabay sa aming buhay. Pagpalain mo, Lord, ang aming mga pamilya, ang mga kapatiran, maging, Panginoon, ang aming bansa. Tulungan mo, igabayan mo, Panginoon, lalo tigit sa darating na eleksyon. Lord, pagpalain mo rin, O Lord, ang mga negosyo ng mga kapatiran. Special mention, O God, ang Jairus. Lord, bless. Hallelujah. Ang iba pang mga negosyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, gamitin mo, Lord, na maging pagpapala, Panginoon, ang mga pinagkatiwala mo sa aming buhay. Salamat, O God, sa tagumpay ng nakaraang team building ng church. Ang 18th anniversary ng Mother Church, Lord. Salamat sa tagumpay. At sa darating na National Youth Leadership Camp, ipagkaloob mo sa muli ang tagumpay at pagpapala. Lord, let your guidance be upon our church leaders. Gabayan mo rin, Panginoon, hallelujah, ang mga young people, officers, O God, na siyang maglilid, Panginoon, sa panguna ni Sister Joyce at Pastor Ronnie, O God. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya na patuloy na ipagkagalaw sa iyong again, Lord, sa iyo po namin ibinagkakatiwala ang lahat sapagkat, Panginoon, ikaw po ang aning Diyos na makapangyarihan at nakakaalam ng lahat ng bagay. Purihin ka, Panginoon, at sa lahat na mayroong sakit at karamdaman, bigyan mo ng kagalingan. Sa lahat na mayroong pangangailangan pinansyal, sunduan mo sila ng pangangailangan. Sa lahat na nanghihina, Panginoon, palakasin mo po sila, O Diyos. Hallelujah, tulungan mo ang kanilang pananampalataya, Panginoon, ay umangat sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo. Sa lahat, O God, na nangangailangan ng kapatawaran sa kanilang pagkukulang, forgive them, Lord. Salamat po, God, sa tagumpay ng gawain mo ngayong gabi. Ang lahat ng ito'y binabalik namin sa iyo na mayroong pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Everybody say Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon.